Arturo Barriquit Las Cañas, 56-year-old, isa pong retiradong pulis na membro ng Davao City Police Office. Ako po ay pinanganak at tubong Davao City. Dito po sa gagawin kong isang public confession. Ito po ay pagsunod ko po sa kagustuhan ng Diyos at labis na takot sa Diyos, pagmahal sa bansa natin at sa sarili ko pong konsensya. Dahil po dito po nagwakas ang blind obedience and loyalty ko sa isang tao, kay Mayor Rodrigo Roa Duterte. Na ngayon po ay presidente ng bansa natin. Dito po, una ko pong tatalakayin ang mga sinasabi ni Edgar Matubato. Totoo po ang existence ng Davao Death Squad or DDS. Si Edgar po ay isa sa membro namin at isa po ako sa pasimuno nito. Ang pag-umpisa po ng Davao Death Squad, before po ito nag-umpisa, sa una pong pag-upo ni Mayor Duterte bilang mayor ng Davao City, ay nag-umpisa na po kami na tinatawag ng salvaging ng mga tao. Ito po ay mga suspect na gumagawa ng krimen sa Davao about illegal drugs. Na-implementa na po namin ang personal po na utos ni Mayor Rody Duterte sa amin. Lumabas po ang pangalan na Davao Death Squad nung ni-raid namin yung isang drug den sa Bacaca Heights, Davao City. Dito po, ang City Director ng Davao, kung hindi ako nagkakamali, ay si Colonel Isidro Lapina. Dito po nataasan si Major Ildefonso Asintista na mag-compose ng grupo na gagawa ng assault dito sa bahay ng isang Alan Tancio na believed to be a drug lord. Nag-compose po kami ng grupo. Ako po, si Major Asintista, SPO3 Jerry Baguhin, SPO4 Paulincio Pabo, SPO1 Jim Tan, SPO1 Junito Ubales, at may iba pa po. At dito, kinuha po namin ang serbisyo na tinatawag na rebel returnees na galing sa Agdao area. Ito po ay lead by one Chris Lanay. Nitrain po namin sila sa pag-assault sa bahay na yon doon po sa Laod Quarry, lead by SPO4 Bin Laod. After 5 days of training, ni-raid namin yung bahay ni Alan Tancio, lead by Chris Lanay at saka yung mga dating rebel returnees ng New People's Army. Dito po napatay ang katulong ni Alan Tancio. Wala po kaming nakuhang shabu. At dito nag-umpisa ang Davao Death Squad. Dahil po may iniwan kaming note na ito wag pamarisan, and then nakalagay doon Davao Death Squad. Ito po ang umpisa sa lahat po mga ginagawa naming pagpatay sa Davao City. Libing man o itapon namin sa laot, ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rody Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000, at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Ako po ay tumanggap ng allowance galing sa Office of the Mayor ng matagal ng panahon. Tumanggap ako ng 100,000 pesos.
Una ko pong tatalakayin yung sinabi ni Edgar Matubato noon sa Senado. Yun po ang bombing ng mga Muslim mosque. Ito po ay totoo. Isa po ako sa inutosan ni Mayor Rody Duterte personal. Ako, si Major Makasait, Major Asintista, SPO4 Binlaod, SPO4 Desiderio Clorebel, SPO4 the late Boy Pabo, SPO3 Jerry Baguhin, SPO3 Teodoro Pagidopon, and SPO2 June Narisma. Nung nangyari po ang pagbomba sa San Pedro Cathedral, kung hindi ako nagkamali, 2 days after, pumunta si Mayor Rody sa opisina ng Anti-Crime Group. At dahil kami po ang core group, kami lang po ang personal na inutusan niya na gumanti sa pagbomba ng San Pedro Cathedral sa pamamagitan ng pagbomba sa mga Muslim mosques na within the EOR of Davao City. Hinati po ang grupo namin sa 3 group with the support of the Rebel Returnees Group. Ang grupo ko po ay pinangunahan ni SPO4 Dick Loribel, ako, si SPO4 Boy Pabo, at isang RRA o Rebel Returnee na tinatawag namin na Force Multiplier. Nasahin po kami na bombahin ang Kamamara Muslim Mosque along the Diversion Road ng Davao City. Binomba po namin ang Kamamara Mosque gamit ang granada. Yung grupo ni Edgar, sa ibang sulok sila ng Davao City. And then po, the following day, nag-announce po si former Senator Nini Pimentel na merong anarchy sa Davao City. And then dahil po doon, nagbigay sa amin ng instruction ang task group commander namin na si dating Major Makasait na to stop the bombing operation. Baka magkaroon ng isang Senate inquiry. And then for several days, binigyan kami ni Major Makasait ng 200,000 pesos. Ang sabi niya, meron pinadala si Mayor Rudy na 300. Sa amin ang 200,000, sa kanya ang 100,000. Dito po, patutunayan ko na totoo ang sinasabi ni Edgar Matubato. May isa pang incident. Ito po ay paggawa namin na pagmasakir sa isang buong pamilya na taga General Santos City. Ang nangyari po ay ganito. Merong kaso sa Davao City noon, way back 20 plus years ago. Merong kinidnap na isang Mrs. Abaca sa Davao City. Kami po ang naatasan ni Mayor Rody Duterte personal na to conduct an investigation and hot pursuit operation sa mga suspect. Nagbuo po ng isang team si Major Makasait. SPO4 Dick Loribel at team leader namin, si SPO4 Binlaod, SPO4 Boy Pabo, SPO3 Jerry Baguhin, SPO3 Teodoro Pagidopon, and myself. Nalibot namin ang sulok ng South and North Cotabato. Pero hindi namin nasolve ang kaso. Na-release si Mrs. Abaca, kung hindi ako nagkamali, for several months. And then, for more than a month, for several months, nakatanggap si SPO4 Dick Loribel ng isang A1 information galing sa kanyang kaklase na isa ding pulis. Kaklase niya sa police schooling na taga General Santos City Police Office. Ito po
ay si Inspector Patayan. Ang information na natanggap niya na alam ni Inspector Patayan kung sino ang financier, sino ang responsable at sino ang mastermind pag-kidnap kay Mrs. Abaca. Personal po ang nirelate namin kay Mayor Rody Duterte ang natanggap na information ni SPO4 Dick Loribel. At instruction ni Mayor Duterte, ipalo up sa Jinsan, kausapin ang source of information. And agad-agad po, pinuntahan namin sa General Santos City at doon na-meet ko personal ng grupo namin si Inspector Patayan, malapit sa City Hall ng General Santos City. At dito, nirelate lahat ni Inspector Patayan ang sinasabi niyang A1 information. Kung hindi ako nagkamali, pagbalik namin sa Davao City, dala namin si Inspector Patayan para personally i-relate niya kay Mayor Rody Duterte ang kanyang natanggap na impormasyon. At sa Davao City po, personal na nakausap ni Inspector Patayan, kami, si Mayor Duterte at si Major Magsaysay. And after that, nagawa po ng operational plan si Major Magsaysay. As per approval ni Mayor Duterte, nag-order siya. Napuntahan namin ang lugar at yung sinasabi ni Inspector Patayan na mastermind o possible financier ng pagkidnap kay Mrs. Abaca, na tawagin ko na lang pong siya po si Mr. Patasaha. Kung hindi ako nagkamali. Dahil po sa information ni Inspector Patayan, nakuha namin si Mr. Patasaha. Hinarang namin ang kanyang sasakyan na isang Ford Fiera type van. Kung hindi ako nagkamali, color blue. At dito, nadiskubrehan namin nakasama ang kanyang buong pamilya. Yung kanyang buntis na asawa na 7-month-old, ang kanyang anak na 4 o 5-year-old, ang kanyang manugang na 70-plus-year-old na lalaki, ang kanyang katulong na babae, at ang kanyang helper na lalaki na on board sa likod ng sasakyan. Kinuha namin si Mr. Patasayan, ako ang nag-drive sa kanyang sasakyan, nilipat namin ang kanyang misis sa likod ng kanyang sasakyan. Nasa front, pinagitnaan namin siya ni SPO4 Bin Laod. As per order po ng team leader namin na si Dick Loribel, dinala namin ang sasakyan going to Davao City. Pero while on mobiling, nag-order si SPO4 Loribel. Nung lumabas na kami sa siyudad ng General Santos City, going to Malongan area ng Sarangani Province, tinabi ko ang sasakyan. Dito po, nilipat namin ang buong pamilya. Ang dala namin sasakyan ay isang Tamaraw FX van type color white at yung pick-up na dala ni SPO4 Loribel na Toyota Hilux. Ang sasakyan po ni Mr. Patasaha ay giparking ko doon sa isang madamong lugar along the highway. In short po, nadala namin si Mr. Patasaha sa Laod Quarry as instruction ni Dick Loribel. At dito sa Laod Quarry, may isang bahay na doon gilagay namin si Mr. Patasaha, yung kanyang manugang na lalaki, yung helper na lalaki, at saka yung katulong na babae. Si Mrs. Patasaha ay nasa labas doon sa isang open na kubo. At saka yung kanyang anak na 4 o 5-year-old na lalaki. Dito nagkandak ang grupo namin ng initial investigation about sa kidnapping na allegedly itong subject na tao na pinangalanan kong Mr. Patasaha ay isa sa mga financier o mastermind. For more than an hour, inutusan ako ni SPO4 Loribel na drivean ko ang van type namin na sasakyan. Dahil puntahan namin
si Mayor Rody Duterte para i-report niya ang initial findings niya sa kanyang investigation about sa subject na tao. At i-explain din niya kung bakit nadala ang buong pamilya. Pumunta po kami sa isang lugar sa Icolan, Davao City, at doon po si Mayor. Doon din si Major Makasait. Ako, si Dick Floribel, si SPO3 Pagidopon ang pupunta. Ako ang nag-drive sa sasakyan namin. At dito po nilatag lahat ni SPO4 Floribel ang kanyang initial findings ng kanyang investigation. At dahil dito, nag-commence si Major Makasait na positive itong subject na involved sa kidnapping, dapat erase na at erase ang lahat. Meaning, patayin na at patayin lahat. Dito po, nagbigay ng ghost signal si Mayor Rody Duterte. Ang sabi niya, sige, limpyo lang. Bisaya parlance po ito. Ang ibig pong sabihin, sige, malinis lang. In short po, bumalik kami sa quarry. Doon, sumunod si Major Makasait. Nagdala pa siya ng pansit, tinapay at soft drinks dahil ang naiwan ng mga kasama namin sa quarry o wala pang pagkain. At dito po, meron silang conversation ni SPO4 Floribel at umalis si Major Makasait. Siguro for more than an hour. Nag-confirm sa amin si SPO4 Floribel na very clear ang order ni Mayor Rody Duterte. Erase lahat. Isa po ako sa nag-protest at si SPO3 Jerry Baguhin na isa lang ang taong target natin. Bakit masama itong buntis, masama itong anak na 4-year-old, masama itong matanda, at masama itong dalawang katulong na lalaki at babae. At dahil sa pag-insist ko po at walang sumuporta, hiningi ko na lang ang bata na lalaki. Nadalhin ko ito sa Butuan City at doon iwanan ko sa isang bus terminal. Sumuporta sa akin si SPO3 Jerry Baguhin. Pero isa sa grupo namin ang nag-comments na paglaki ng batang iyan, makikilala pa rin niya ang mukha namin. At kami hindi na namin siya makikilala. At baka ito gagawa ng pagganti dahil inubos natin ang buong pamilya niya. Dito po walang nagsuporta. Hindi to evil prevail. Napatay po ang buong pamilya sa harap ko using a caliber 22 with a silencer. And the rest po is history. Ilang araw po ito, tinawag kami ni Major Makasait. At mayroong binigay na pabuya galing daw kay Mayor Rodrigo Roa Duterte. Isa pa pong kaso na talakayin ko sa inyo ay ang pagpatay kay John Porras Pala. Isa po ako sa gihire ni Mayor through SPO4 Sunny Binaventura, yung kanyang trusted aid and driver. Gihire ako ni Sunny sa halaga po na 3 million pesos. Dahil sabi ni Sunny, galit na galit si Mayor Rody kay John Pala. Dahil sa palagi nitong atake araw-araw sa radyo. Tinanggap ko po ang kontrata. Pinunta ko si SPO1 Jim Tan ng Santa Ana Police, Davao City.
Dahil si Jim po ay may maraming tinatawag namin na players, meaning mga hitman or tirador. Sinabi ko kay Jim Tan, ng offer na kontrata ni SPO4 Sunny Buenaventura ay 2 million. Pumayag si Jim Tan. At merong binigay na 500,000 pesos na operational fund. Sa madaling sabi po, kami ang nagplano na i-assassinate si John Porras Pala. Gumawa kami ng pag-ambos kay John Pala. 2 times. 2 times din siyang nakaligtas. Dito ginamit ni Jim Tan ang kaniyang mga players na ito po ay sina Valentin Duhilag, Roland Duhilag, Alan Duhilag, at isang alias Joy. Ito po sila ay mga river returnees from the Mandog area ng Davao City. Nakalipas po ang ilang buwan, naglaylo kami. And then sa isang sitwasyon, nagkita kami ni Mayor Rody. May isa pong mall sa Davao City na nagkape ako. At doon po sa 3rd floor, nakita ko si Mayor Rody na naglalakad, walang security. Nilapitan ko siya at ang bulong niya sa akin, sa Bisaya, unsabay na hitabo, pag-ambos ninyo kay John Pala. Ang sabi ko sa kanya, I'm sorry sir. Ang sagot naman niya sa akin, take time. Ayaw pagdali. And then nakiwalay kami ng landas. For several months pa, inintroduce sa akin ni Sunny Buenaventura, si Jerry Trosio. Ito po ay isang dating rebel returnist na empleyado din ng City Hall. Si Jerry Trosio po ay isa sa mga part-time bodyguard ni John Pala. Gi-hire siya ni Sunny Buenaventura para gawin naming intelligence doon sa grupo ni John Pala. Sa halaga po na 350,000 pesos. Pumayag si Jerry Trosio. At dito po, nagkaroon kami ng malinaw na idea doon sa weakest point ni John Pala. At sa madaling sabi po, isang gabi, nagbigay sa amin si Jerry ng impormasyon na si John Pala ay maglaro ng tungit sa kanyang kapitbahay. At dito kasama si Jerry. Ang gagawin lang niyang signal ay 2 missed calls. Nangyari po ito. Tinawagan ko po si Jim Tan. Meron din kaming code na it's showtime. Proceed si Jim Tan on board sa isang Toyota Tamaraw FX na 4 doors. Kasama po itong Duhilag Brothers. In short of the story, napatay si John Pala. 2 days after, binigyan kami ni Mayor Rody Duterte through SPO4 Sunny Buenaventura ng 3 million pesos. Hinati namin ni Sunny Buenaventura ang 1 million and then gipresent ko kay Jim Tan ang 2 million pesos. Binigay ni Jim Tan sa akin ang 1 million, kay Jim Tan ang 1 million. Para sa kanya at sa kanyang players. At for several months, kung hindi ako nagkamali, tinawag ako ni Sunny Buenaventura through cellphone, nag-advise sa akin na mag-proceed sa bahay ng girlfriend ni Mayor Rody Duterte sa Ecolan. Kasi doon, pagbigay pa si Mayor Rody ng bonus sa amin. Ang sabi ko kay Sunny, pagsama ba kami? Sabi niya, tapos na ako. Kunin mo ang 1 million mo doon. Pumunta ako mag-isa. Pumasok ako sa bahay.
At doon, sinabi ni Mayor Rudy sa akin ang 1 million. Sabi niya 1 million. Tinanggap ko at sabi ko, salamat sir. And then umalis ako. Ito po ang buong katotohanan sa Pala murder case. Consider na po ito ngayon as solved. Isa ako sa nagpatay kay John Pala. Isa pa po tatalakayin ko na kaso ay ito po ang tao na pinahuli sa amin ni Mayor Rudy Duterte. Ito po ay notorious na dating sundalo ng Philippine Constabulary. Nabanggit po ito ni Edgar, ito si John Bersabal. Samal, recorded po ito ng polis ng Samal. Dahil ang pag-aresto po namin ay covered kami ng warrant of arrest. At dito po, dinala namin siya personal kay Mayor Rudy Duterte. At dito nakausap siya ni Mayor at minura ni Mayor Rudy. Ang sabi ni Mayor sa amin, in Bisayang parlance, lubaan na ninyo. Meaning, patayin nyo na yan. Dito nahirapan kami kasi na-present ito sa Kaputian Police. Ang kasama ko po na nag-present sa kanya, si SPO3 Jerry Baguhin, si SPO4 Boy Pabo. At dito po, nahirapan kami. Pero ang ginawa namin, pinuntahan namin ang Chief of Police ng Sigaboy Police Station. Kasi dito po, na-issue ang warrant of arrest from the Davao Oriental Court. Dahil dito, kinausap namin ang station commander ng Sigaboy, na noon po ay si Inspector Romel Mitra. Dito po, binigay namin kang Inspector Mitra ang gusto ni Mayor. Pumayag po si Inspector Mitra dahil notorious nga itong taong ito, si John Bersabal. Sabi namin kay Inspector Mitra, pirmahan mo lang yung logbook namin na you received the living body of John Bersabal. Pagkatapos nito, isenaryo mo mamayang gabi na si John Bersabal ay naka-escape. Dahil sa gabi ngayon, pag-uwi namin ng Davao, along the way, itatapo namin ang katawan ni John Bersabal. Nangyari po ito. Nakita si John Bersabal, banda ng Compostela Valley, patay na. Dito po, nakasuhan po kami at ang Sigaboy Police. Tinatawag kami sa Commission on Human Rights ng Davao City. At dahil po dito, gipresent namin yung logbook na na-receive ang katawan ni John Bersabal, buhay ng Sigaboy Police. At dito hindi kami nasama sa kaso. Ang nakasuhan lang po yung isang pulis na kinausap namin na huwag siyang mag-alala kasi si Mayor Rudy na lahat ang bahala. In fact, gipresent namin siya bago kami nag-present sa CHR ng Davao City. Personal kay Mayor Rudy at si Inspector Mitra. At sinabi ni Mayor Rudy na huwag siyang mag-alala, siya ang bahala lahat. Pati na sa kanyang salary sa pulis na mawala kung masuspended siya. At dahil po doon sa kaso niya sa human rights, na-suspended itong pulis na ito. Pagkaalam ko, 6 months. Pero kontinto naman siya sa kanyang suspension. Ito po ang buong katotohanan. Isa pa po, dahil po sa may blind loyalty and obedience kay Mayor Rudy Duterte at sa kanyang campaign against criminality and illegal drugs, dito po nakagawa ako ng isang electoral judgment call
that led to the untimely death of my two brothers. Sila po ay involved sa illegal drugs, gumamit ng illegal drugs at nagproteksyon. Napakasakit po ang ginawa kong desisyon. Wala po nakakaalam nito except ako lang. Alam ko ngayon, yung mga pamangkin ko, na nalaman nila na isa ako sa instrumento sa pagkapatay ng dalawa kong kapatid, si Cecilio at si Fernando. Tanggap ko po. Kung anong mangyari sa akin. Dahil po sa sobra kong loyalty sa kanyang campaign, nagawa ko po ito. Sarili kong dalawang kapatid, pinapatay ko. Panawagan ko po sa mga kasamahan ko sa pambansang kapulisan na hindi po solusyon ang pagpatay. Managot po tayo sa batas ng tao at batas ng Diyos. Uhusigin tayo ng konsensya natin hanggang sa katapusan ng angka natin. Kung dalahin natin ito sa libingan natin. Mapatay man ako o papatayin ako, kontento na ako na nagawa ko ang promise ko sa Diyos. Magsagawa ng isang public confession. Sana po darating ang panahon na magkaroon tayo ng isang pambansang kapulisan na totoo po na may dangal, maka-Diyos, makabayan at nakatao, na totoo po tungkulin ang kanyang sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan, to serve and protect para po sa ikabubuti ng nakararami. Hindi po to serve and collect. God bless po sa bansa natin at sa pambansang kapulisan. Salamat po.